Nag-road trip kaming magbabarkada. 7 kaming magkakasama noon. 6 na motor gamit namin. Tapos 1 tao na backride. Galing kami Tansa, Cavite, papuntang Nasugbu, Batangas. Bale target naming daanan pa uwi ay doon sa Kaibiyang Tunnel. Hindi sana kami dadaan doon pa uwi kasi delikado daw doon pag madilim na dahil puro kurbada ang daan. Kaso, namali kami ng tansya sa oras. Akala namin saglit lang ang biyahe pag doon dumaan. Matagal-tagal din pala. Kaya inabot kami ng gabi. Gusto ng iba naming kasama na huwag na ituloy. Balik na lang daw kami sa dati naming dinaanan. Kaso yung iba naman gusto na lang ituloy kasi nasa mismong tunnel na kami noon. Kaya ayun, nagkasundo kaming lahat na dumiretso na lang. Habang binabaybay namin yung kahabaan ng Kaibiyang Tunnel, talaga namang totoo yung mga sabi-sabi na nakakatakot ang lugar na yun. Napakadilim at nakakakilabot din yung hangin. Medyo tinablan na din ako ng takot noon. Dikit-dikit naman kami ng mga kasama ko at mabagal ang takbo. Lagi din kaming nagbubusina para magpakita ng respeto sa lugar. Itong mga kasama ko, mga baliw talaga. Nakakatakot na nga yung lugar, naisipan pa ring magtakutan. Maya-maya, yung motor ng isa naming kasama ay tumalo ng kadena. Mabuti na lang hindi naipit, kung hindi ay baka sumemplang siya. Tumigil kaming lahat noon para ayusin yung kadena. Habang inaayos yun, napansin ko yung kasama naming babae. Nung una akala ko giniginaw lang siya. Pero iba na pala. Para siyang nanginginig sa takot at palingon-lingon. Kaya tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Ang sabi naman niya sa akin, okay lang, pero pwede ba sa'yo na lang ako umangkas? Hindi ako komportable doon sa motor ni Paolo eh. Pumayag naman ako. Tiningnan ko orasan noon. Mag-aalas 9 na pala. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, dalian na namin at gabing-gabi na. Naayos na namin yung kadena at nagpatuloy sa pagbiyahe. Umangkas na sa akin noon yung kasama naming babae. Tawagin na lang natin siyang Cecil. Napansin ko kay Cecil na ang higpit ng hawak niya. Yung tipong ang sakit na parang mapupunit na balat ko. Kaya sabi ko sa kanya, "Hoy Cecil, masakit na. Nahihirapan ako mag-drive." Ang sabi naman ni Cecil, "Bilisan na natin please, ayoko na dito." Nagulat ako kasi naiyak na talaga siya. Kaya hindi na ako nagtanong pa. Binilisan ko na lang yung motor. Yung mga kasama ko, sinisigawan na ako na magdahan-dahan daw. Pero hindi ko na pinansin. Dire-diretso lang ako. Nang makarating na kami ni Cecil sa highway, huminto kami sa isang malapit na tindahan para hintayin ang mga kasama namin. Doon, tinanong ko siya kung bakit siya naiyak. Tumayo mga balahibo ko sa sinabi niya. May nakayapos daw sa kanya simula pagpasok namin ng tunnel. Hindi niya raw alam kung ano yun o ano itsura dahil nanigas na daw siya sa takot. Kaya nung tumigil daw kami, gusto niyang lumipat ng aangkasan. Kaso nung lumipat siya sa akin, ganun pa rin daw nangyari. May yumakap na naman daw sa kanya. Tuluyan na daw siyang umiyak nang nagsalita yung nakayakap sa likod niya.
Napakalaki daw ng boses. Tapos halos mismong sa tapat na ng tenga niya ito nagsasalita. Ang sabi daw sa kanya, "Sumama ka na sa akin." Nang makarating kami sa highway, naglakas loob daw siya tumingin sa side mirror. Pero wala naman siyang nakita. Nang makauwi na kami, naikwento ko sa isang kasama namin yung nangyari kay Cecil sa Kaibiyang Tunnel. Nagulat siya at napamura sa takot. Nagulat din ako sa sinabi niya. Ang sabi nito, "Kaya pala hindi mawala ang paningin ko sa inyo. May napapansin talaga kasi ako sa likod ni Cecil. Kapag nakalow yung headlight ko, napansin ko na parang may angkas ka pang isa. Kaso hindi malinaw eh. Akala ko na malikmata lang ako kasi imposible din naman. Kaya nag-high beam ako para makita ng malinaw. Pero wala naman. Kaso nung nakalow ang ilaw ko ulit, nung tingnan ko ulit kayo, meron talaga eh. May angkas ka pa talagang isa." Doon na talaga ako napaniwala sa sinabi ni Cecil. Kinabukasan nun, si Cecil nilagnat ng todo. Kaya sa mga riders dyan, huwag kayo paabot ng dilim sa Kaibiyang Tunnel. Taong 2022 ito nangyari. Papunta kami ng Burgos sa Pangasinan. Simula sa highway, may pinasukan kami sa kanan para makarating sa beach. Mga 19 na kilometro ang daan na yon. Bale, two-way siya. Makipot at liblib ang lugar. Ang kabilaan ng daan, kung hindi kakahuyan, ay mga kabukiran. Mga 10:00 na noon ng gabi nang binabaybay namin ang kahabaan ng kalsada na yon. Nang sa di kalayuan ay may namataan kaming tila taong naglalakad. Nakita ko din yun at akala ko nga ay matandang naglalakad. Hindi ko masigurado kasi medyo malayo pa kami sa kanya. Pero sa mga oras na yun, takang-taka ako dahil bakit naman may naglalakad doon at sa 10 oras pa ng gabi? Mapapaisip ka talaga kasi saan ang punta nun? Wala namang mga kabahayan sa lugar na yun. Halos 10 kilometro nang nababaybay namin pero wala kami ni isang bahay na nakita. Nung papalapit na kami ng bahagya doon sa taong naglalakad, ay napansin namin na may ilaw itong gamit. Kaya nakumbinsi tuloy kami na baka motor to. Pero ang nakakapagtaka ay halos hindi namin ito maabutan kahit na binibilisan ng biyanan ko ang pagmamaneho. Tingin ko kasi gusto niya rin makita kung ano ba talaga yun. Nagkabiruan na kami ng biyanan at ng asawa ko na kako baka mamaya aswang yan na may flashlight. Kasi parang napakabilis naman ang takbo nun. Samantalang mula sa malayo kanina ay halos maabutan na natin siya. Pero nung malapit na talaga kami sa kanya, mga 50 metro na lang siguro yun, hindi pa rin namin siya malapitan. Yung takbo ng sasakyan namin nun ay tumutuli na din. Nung nagtulin pa ng husto ng patakbo yung biyanan ko, at konti na lang ulit ang distansya namin sa nasabing motor o kung ano man yun, ay bigla nagbiro ang bayaw ko na tapos pagliko natin dyan biglang mawawala. May paliko na kasi sa parting yun. Nag-minor ng bahagya ang biyanan ko dahil sa paliko nga ito. At pagsabi nga ng bayaw ng ganun,
na bigla daw yun mawawala sabay sa pagliko ng sasakyan namin. Pare-pareho kaming nagtaka kasi nawala nga yung tila motor na hinahabol namin. Gulat na gulat talaga kami kasi palaisipan na nawala lang yun saglit sa paningin namin dahil paliko ang kalsada. Ay tuluyan na siyang nawala talaga nang makaliko na din kami. Isang mahabang diretsyong daan na ang kasunod ng daan na yun. Kaya kung nakalayo man yun sa amin, sana kita pa rin namin yun. Kaso hindi ganun eh. Pagliko namin, wala na talaga. Hindi na namin nakita ulit. Malabo din makalayo yun ng ganun kabilis kung sakali man. Dahil wala pa sa 5 segundo ang pagliko namin na yun. At isa pang nakakapagtaka, ay wala namang ibang lusutan sa lugar na yun para masabi na iyon ang dahilan ng biglaan niyang paglaho ng ganun kabilis. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko yung mga pangyayari na yun, kaya hindi ko yun makakalimutan. November 5, 2019. Nag-road trip kami ng 4 kong mga kaibigan. Mga 10:20 AM na kami umalis at halos buong araw din ang biyahe. Gabi na noon at binabaybay namin ang isang kalsada. Naku, konti lang ang kabahayan. Nagutom kami noon kaya naisip namin na mag-midnight snack. Nasa trunk ng kotse yung mga pagkain. Kaya huminto na muna kami sa isang gilid at bumaba ako para kunin ang mga pagkain. Habang hinahanap ko yung mga snacks namin, parang nakaramdam ako ng panlalamig. Tumaas talaga ang mga balahibo ko sa di ko malaman na dahilan. Dahil sa madaling araw na yun, mga 12:30 AM na din, inisip ko na dahil lang yun sa hamog. Nagmadali kong kinuha yung pagkain, isinara yung trunk at pumunta sa pinto ng kotse. Nung papasok na sana ako, may narinig akong parang taong naglalakad. Natakot ako noon dahil wala naman kaming nakitang tao sa lugar na yun na hinintuan namin at oras na din ng gabi. Pero naririnig ko talaga yung mga yabag. Tumingin ulit ako sa paligid ng isa pang beses. Wala talagang tao, pero yung tunog ng naglalakad andun pa rin. Nagmadali na akong pumasok at isinara ang pinto. Binaliwala ko na lang kasi paalis naman na kami. Pagkatapos maghatian ng pagkain, babiyahin na ulit kami. Paandar na noon ang kotse. Naalala ko na gusto ko nga palang padalhan ng video yung magulang ko tungkol sa road trip namin. Kaya kinuha ko yung cellphone ko para mag-record ng kaunti. Makalipas ng 5 minuto, inihinto ko na yung video kasi dadaan kami doon sa isang tunnel. Wala namang makikita kaya sayang lang mag-video pa. Pagkahinto ko ng video, nireplay ko yung nakuha ko para makita kung okay ba. Kinilabutan ako nang makita ko na sa labas mismo ng salamin ng kotse kung saan ko itinutok yung camera ay may nahagip akong isang babaeng mahaba ang buhok at nakaputing damit. Dali-dali kong ipinakita sa mga kasama ko ang video at pati sila ay nagsitayuan ng mga balahibo. Inatras namin yung kotse para makita kung meron ba talagang babae doon.
pero wala kaming nakita. Ipinagpatuloy na lang namin ang pagbiyahe. Maya-maya pa, pagkalagpas sa tunnel at sa isang tulay, ay huminto ulit kami. Ihing-ihi na daw kasi yung kasama namin, kaya iginilid namin ulit yung kotse. Lumabas yung kasama namin para umihi. Hindi nagtagal, nakita na lang namin siyang tumatakbo at hingal na pumasok sa kotse. Sabi niya, may nakita daw siyang babaeng nakaputi. Pakiramdam niya daw, yun yung babaeng nahagip ko sa video kanina. Nung sinabi niya yun, nagsigawan talaga kami sa takot. Agad naming inilock yung pinto ng kotse at nag-drive na paalis. Sinubukan naming i-report sa mga pulis ang nangyari. Baka kasi normal na babae lang pala yung nakita namin at naunahan lang kami ng takot. Kinuha ng mga pulis ang statement namin at sabi nila ay i-check daw nila yung lugar. Nung paalis na kami, may lumapit sa amin na isang pulis. Ang sabi sa amin, may babaeng nag-suicide daw noon sa kalsada na yon. 5 taon na daw nakakaraan. Nangyari ito noong 2012. Ako at mga kasama ko sa org ay papunta noon sa Florida Blanca, Pampanga para umattend ng acquaintance party ng isang branch ng school namin doon. Galing kami sa Pasay. Ginabi na kami ng punta kasi ang layo-layo at hindi kami pamilyar kung paano pumunta sa venue. Gumamit lang kami ng Google Maps app noon. Nakasakay kami sa isang 15-seater na van, pero 8 lang kami sa loob, kasama na yung driver. Binabaybay na namin noon ang isang kalsada na puro puno at halaman lang ang nasa gilid ng daan. Wala ding dumadaan ng mga sasakyan sa lugar na yon. Nagtataka na kami noon kasi hindi namin alam bakit kami naliligaw ng ganoon at ang tagal namin makita yung venue. Makalipas ng ilang oras ng paghahanap, ay nakarating na nga kami sa lugar kung saan gaganapin ang acquaintance party. Magkupark na sana kami nang pahinduin kami ng isang police car. Sinusundan pala nila kami. Hindi naman namin napansin. Binuksan ng driver ang side window niya para kausapin ng mga pulis. Ang sabi ng pulis, overload daw kami sa van. Huwag daw kami mang-trip o mag-party-party habang nasa biyahe. Akala pa ng mga pulis, lasing kami. Kanina pa daw kasi nila kami sinusundan at pinapahinto, pero hindi daw kami humihinto. Ang sabi pa nila, kasi punong-puno nga kayo sa loob. Kitang-kita namin. Meron pang mga nakaupo sa itaas ng sasakyan nyo. Nagulat talaga kaming lahat sa sinabi ng mga pulis at talagang pinapagalitan nila kami. Sabi sila ng sabi na overload. 8 lang naman kami sa loob ng van. Kaya nagpaliwanag yung driver sa mga pulis at pinatingin pa nga sa loob para makita na konti lang kami sa loob. Tumingin naman ang mga pulis at napakamot na lang sa ulo bago umalis. Kinilabutan kaming lahat noon at nagdasal ng mataimtim. Nung makarating na nga kami sa party, naikwento namin sa iba yung nangyari. Ang sabi ng isa, may shortcut nga daw talaga papunta dun sa venue. Pero konti lang ang nadaan. Dapat daw, dun na lang kami sa malayong daan. At least, safe pa, lalo na sa gabi.
Malay ba namin? Pag nag-Google Maps ka naman, laging shortcuts ang binibigay sa'yo. Meron din ba kayong mga nakakatakot na karanasan o mga kwentong hindi pangkaraniwan? Magbahagi ng inyong kwento at ipadala sa akin sa philippinetales@gmail.com o sa ating Philippine Tales Facebook page. Gusto ko rin mabasa ang mga kwento nyo. Hanggang sa muli.